So ayan guys, padala na natin yung ating documents. 1 week daw bago dumating dyan sa South Korea. Ayan mga lods, yung compilation ng natin, pag-aayos ng cookmin dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay deport, kung ikaw ay TNT na nahuli. Ayan, ito yung proseso, ganito yung magiging proseso. Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for Fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga lods, ayan, sama kayo at lakarin natin yung ating mga requirements para maklaim natin yung ating cookmin dyan sa South Korea. So ngayon nandito tayo sa may Capitolio, dito sa may San Fernando. So dito natin dadalahin yung mga form na pinilapan natin galing sa website ng NPS na dinownload natin tapos pinirmahan natin o pinilapan natin. So kailangan daw ipa-affidavit dito sa RTC, so Regional Trial Court. Kaya nagpunta tayo dito sa Capitolio ng San Fernando. Ayan mga lods, meron tayong isang kasama ang galing din dyan sa South Korea. So nakasama natin siya sa Suwon Immigration. Ayan, siyang kasabay natin o kausap natin para mag-process ng mga papel natin. So hanapin natin siya mga lods, andun sa labas. Actually mga lods, galing na ako sa Korean Embassy. So mostly sa atin, alam natin sa Korean Embassy na ayos yung NPS pero hindi mga lods, tinanggal na doon yung pagpaprocess ng NPS. Simula nung nagka-COVID mga lods, nilipat na ng ibang lugar. Kaya lang nung pagdating ko sa Korean Embassy, tinuro ako kung saan saang lugar, DFA. So DFA daw sa MOA. So from McKinley sa may Makati, nagbiyahe ako papuntang MOA. So, may taxi doon, mas mabilis, kaya lang medyo mahal. So meron din namang jeep, parang dalawang sakay yun. So makakarating ka ng DFA Asiana sa may MOA. Asiana mga lods, kasi meron pa palang isang DFA main doon sa may sa Roas Boulevard. So baka mali yung mapuntahan nyo. So doon ako tinuro nung Korean Embassy. Kaya lang pagdating ko doon sa DFA Asiana, hindi naman pala daw doon pinaprocess yung NPS. So yun nga mga lods, nagpunta ako sa DFA sa MOA, sa Asiana. So pagdating namin doon, hindi na naman daw doon. Tapos tinuro na naman ako sa DFA main doon sa Roas Boulevard. So nagtaxi na naman ako papunta doon sa DFA main. Pagdating ko na naman doon sa DFA main, alanganin ng oras. So mag-alas 12, 11:30, hindi na ako pinapasok. Naghintay ako ng isang oras kasi break time, isang oras kalahati. Tapos pagbukas ng gate, sinalubong ako ng guard. Tapos may lumabas na parang empleyado doon sa loob. Tinanong ko anong kailangan ko. Sabi ko kuha ko ng form para sa pag-claim ng NPS, mga benefits na naiwan sa South Korea. Sabi na naman sa akin ng babae, hindi na naman daw doon, sa OWA na naman daw. So alam ko hindi na yun, malayo na yun eh. So ibig sabihin talagang walang matinong idea o naibibigay sa'yo o advice. Mahirap, biro nyo yun, from Makati sa Korean Embassy, tinuro ako sa may DFA. So ito na yung kasama natin mga lods. Kasama natin bro, ayan, taga Candaba na bro, no? Candaba, ayan. So hinahanap namin yung RTC mga lods. So ito yung Regional Trial Court mga lods, tara. Attorney sa inyo yung notarial district. Is dadali dito po kanak po. So yung Pagkatapos nun, okay na yun. So yun yung kailangan natin so yung affidavit sa notary po madam, manggagaling sa abogado, sa attorney. Tapos saka po dadalhin. Marami naman po dyan. Dito sa labas ng gate, kaliwa, marami na pong mga law firm dyan na gumagawa. Pakita nyo lang po yung yung Ipapabit, documents. para i-affidavit. Gawa nila affidavit, inotary nila. Tapos dadalhin po rito ma'am. Oo, po kanak. Ayun, sabi. Thank you madam. Ayan mga lods, narinig nyo yung proseso kung paano. So ayan, tandaan nyo na para pag kayo na nandito, alam nyo na kung anong gagawin.
So ayan mga lods, tapos na yung ating notary at saka yung affidavit. Punta na ngayon tayo sa RTC. Si Sadyang na yung mga bro. May sarili yan ano rito. So punta tayo dun sa RTC mga lods. Tapos magpapaano daw tayo. Kana, sabi nung doon kanina sa ano. Pinanggalingan natin. Ano bro, mahirap ba? Mahirap magpaano? Okay lang, pero nice naman. Ano lang, nagtitimpi ka lang. Sacrifice lang pag-ayos ng papeles. Alam naman natin dito sa Pilipinas. Ang kliyente dyan, pag-alala, makukuha nyo. So ayan, as usual mga lods, siyempre pag-ayos ng mga papers dito sa atin. Alam naman natin, di ba? Makata-kata kung saan ka pwedeng mapunta. Pero dun sa mga kaibigan nating walang visa dyan, ayan, yung process ganito lang at hintay lang tayo ng konti. May claim naman natin yung ating kukumin or yung kung ano mang benefits yung kiniklaim nyo dyan sa South Korea. So dito na tayo sa RTC mga lods, ayan. Ito po yung para sa po sa notary. So ayan mga lods, yung susunod na batch daw 3 o'clock na. So alas 12 na dito, maghihintay tayo hanggang 3 o'clock. Pero ang releasing nun before 4 daw, so babalik tayo before 4 o'clock. So ikot-ikot muna tayo dito mga lods. Hintayin natin yung kana na sinasabi sa RTC yun, kinukuha Regional Trial Court. So balik tayo mamaya. Bro, nakailan taon ko sa Korea bro? 18. Mayaman na to. Sadyang nim na to rito, sadyang nim. Mayaman sa resibo. Alam niyo naman yun. So, ayan. Bali, yung kontrata mo na bro, 3+3 ano, yung una. 3+3. Tapos, 3+3 tapos ano na, EPS. Ay, hindi ka na nag-EPS. 3+3 yun, 6 tapos. Yung agency pa dati, di ba? 3+3 na yun, tapos di na ako umuwi. Tapos hindi ka na umuwi, diretso na. Hanggang sa wars na to. Yung agency ba nun dati bro, may kukumin na rin, Pegicom, mga ganun. Dati. Meron din, parang EPS din ano. Hindi, EPS. Kompleto. Oo. EPS. Oo. Ito yung huling, ito yung huling pension ko na hindi kinukuha. Yung last 3 years ko sa pagiging legal. So 6 years na naging legal, tapos 12 years na ayan, unlimited ano, visa ayan. E1 sa ano, E1 to Sawa sa Korea ayan. TNT. So ayan ang mga lods, tapos na yung ating ayan RTC ano. Sir, anong tawag dito sir? Kana? Certificate for Notarial Act. Oh, thank you. So tapos na yung ating Certificate for Notarial Act, ayan, kana kung tawagin. So ayan. Salamat po sir, thank you. So ayan mga lods, nakuha na natin yung ating ano kana or yung certificate na mga galing sa Regional Trial Court. So bukas ng umaga pupunta naman tayo sa DFA Asiana doon sa may MOA. So doon natin naman ipapa-apostil. So ang proseso mga lods, ito ulitin natin. So dinownload natin yung form sa website ng NTS. Ayan. Bali yung form ng Lansam tsaka yung remittance. So dalawang form yun mga lods na ida-download sa website ng NTS. Tapos pipilapan natin yun, kukumpletuhin natin yung mga requirements doon, all the new passport, Xerox, pagkatapos yung ARC, Xerox din. Pagkatapos yung bank account, yung passbook mo na sa'yo nakapangalan. Hindi pwede yung sa iba nakapangalan, kailangan sa'yo nakapangalan. So yung passbook mo is Xerox mo pa rin. So yun ang requirements. Pagkatapos yung new passport mo. So pag na-fill up mo na yung form ng Lansam at saka yung sa remittance, ayan, dadalhin mo ngayon sa Regional Trial Court. Pero bago ka pala pumunta ron, ipapanotary mo muna at saka affidavit sa law firm o sa abogado. So kanina napunta tayo, yung pinuntahan natin kanina kung saan nagbayad tayo ng 700 pesos. So affidavit at saka notary na yun. And then dinala natin dun sa RTC. Ayan, naghintay tayo ng 2 oras o 3 oras at ang bayad is 100 pesos. So yun na yung kana na sinasabi, yung certificate na nanggagaling sa
RTC o Regional Trial Court. So pinakalas na hakbang natin bukas, pupunta tayo sa DFA sa may Asiana. Sa Manila yon mga lod, sa may lampas ng MOA. So sa Manila, meron dalawang DFA doon. Yung main na sinasabi na DFA sa Ross Boulevard, pero hindi kayo pupunta doon sa DFA Asiana kasi doon ang mga apostil. So tara, kita-kita tayo bukas sa DFA Asiana para sa ating apostil. So ito yung pa-affidavit nyo guys. Unang-una yung ayan, claim for lump sum refund. Ayan. So ayan, may format naman kung paano pipilapan mga lods. And then yung isa, application for overseas remittance. Ayan, dito ihulog yung claim ninyo. Pag hulugan ng pera nyo, dapat ito yung nakapangalan sa inyo mga lods. Ayan, Philippine Metrobank branch Lubao, Pampanga. Ayan, Lubao, Pampanga, zip code, account number, tsaka yung SWIFT code. Ayan. So bukas pupunta tayo sa DFA sa Manila. Ayan, DFA Asiana sa may tabi ng MOA. Ito naman ngayon ang ipapa-apostil natin mga lods. Ito, itong affidavit na pinagawa natin kanina. So additional mga lods, dito sa requirements natin na to, wala pa dito yung bank certificate. So kukuha pa tayo ng bank certificate sa bangko, sa Metrobank. Ayan, dahil yung bangko natin is Metrobank, so kukuha tayo ng bank certificate sa bangko na to. So isasama natin yan dito sa mga documents na to. Hey, what's up guys? Ayan, good morning. Ayan, second day ng processing ng ating yung pag-claim ng cookmin natin mga lods. So ngayon nandito tayo sa DFA Asiana, ayan, dito sa malapit sa MOA. At magpapa-apostil tayo ng mga documents na pinano natin kahapon, yung affidavit na pinagawa natin, na pinano natin sa RTC. Ayan, so papa-apostil natin siya ngayon. So pagpasok dito, bibigyan ko yun ng form na katulad. Ayan. Pilapan mo lang yan, and then antay mo matawag yung number mo. Tapos i-ready mo na rin yung iyong documents na ipapa-apostil. Tapos kailangan mag-present ng isang valid ID. So yung present natin yung ating passport. Ayan. Ayan. Pero kailangan daw, dala-dala mo yung original na passport. So ayan siya. So hintayin natin matawag yung number natin. So ayan mga lods, galing tayo dun sa sa apostil dito sa DFA, dito sa MOA. Kaya lang mali yung ating affidavit. Affidavit mga lods, dapat lahat ng mga papers mo, kahit yung mga supporting documents, dapat nakasulat yung sa mga annex. Ayan, yung mga annex na yan, dapat kung ano yung mga supporting documents yung lahat nakalagay dyan. Kung halimbawa photocopy of old passport, tapos yung number ng bank book dapat naka-indicate din dito. So may kulang pa na tatlo pa yung supporting documents na kailangan. So babalik tayo dun sa sa abogado, pinagawa yung ating affidavit for revision. Saka natin ibabalik dito sa DFA sa MOA para makakuha tayo ng para magpa-apostil. Kaya kayo check nyo mabuti para hindi sayang yung oras at yung pamasahe Pera. at pati pera. So ayan mga lods, bumalik kami dito sa DFA Asiana. Ayan, nung Friday kulang yung documents natin na pinasa. Ayan, ito pa natin. Kulang yung pinasa natin na documents nung Friday, kaya bumalik kami ngayon Monday. Eksakto, malakas ang ulan. Ngayon nila pa mamulitin kain wala mo na din makapulalan Ore no? Ayan parang ngayon pa lang umuwi yung mga empleyado, ibig sabihin kaninang umaga sila na open sila. Parang half day lang, sarado, hindi tayo mabot. Balik na lang tayo uli na naman sa susunod na araw. Hey, what's up guys? So ayan, nandito naman tayo sa DFA dito sa Asiana mga lods, dito sa Pasay, sa MOA. So ito na yung third, ayan, pangatlong balik natin dito sa DFA kasi nung una yung requirements na pinasa natin, yung affidavit, kulang. So bumalik kami dun sa abogado, sa RTC kung saan kami nagpa-affidavit. Tapos bumalik kami nung nakarang the next week
may bagyo naman. So dalawang beses na kami bumalik dito, so nabaliwala yung pangalawang lakad natin. So ito yung third na lakad natin dito sa DFA. Ayan, finally na-approve na yung ating apostille at release na lang, hintayin natin 2 days. Pinakamabilis mga lods, expedite, parang express, 2 days lang yung release, bali 200 na babayaran. Pag gusto mo lang regular na processing, nasa 5 days, ayan, 100 pesos lang babayaran. So ay resibo mga lods, 200. Tapos may option ka rito mga lods, ayan, kung gusto mo ipa-deliver na lang sa bahay nyo o pa-courier, ayan, meron dito, ayan, LBC, ayan, apostille delivery mga lods. Kung ayaw nyo bumalik dito at malayo yung lugar nyo, pwede nyo ipa-deliver sa lugar nyo at ang bayad 145 pesos. So ayan mga lods, yung ating apostille is ready na. So ang ginawa natin, pinadeliver na lang natin sa bahay. So directly na sa bahay nyo mga lods. So kaya pinadeliver ko na lang mga lods para hindi na ako babalik dito sa releasing. Kasi pag release niya, pupunta pa ako dun sa address na binigay nila. Tapos pamasahe balikan mga lods, 200 mahigit ang pamasahe plus pagkain. So gagastos pa ako ng 500. So dito 145 lang. Ayan, di-deliver na mismo sa bahay natin. So hindi na kailangan lumuwas para kunin o para sa releasing. So ayan mga lods, uwi na tayo. Bali, hintay na lang natin dumating yung ating apostille sa bahay. Pagdating doon sa atin, papa-LBC uli natin. Papunta naman dyan sa Korea. So yun ang proseso mga lods. Mag-aayos ng kukmin pagka ikaw ay ayan, na-deport yan sa Korea. So ito na mga lods, yung ating apostille na pinadeliver, yung hinintay natin, yung nilakad natin nung Lunes. Ayan, pinadeliver na lang natin. Dumating siya ngayon. Actually kahapon pa siya, kaya lang hindi nakita ng rider yung bahay. So inabot ng Biyernes. Pero ang delivery niya talaga is hanggang Friday 13. So kahapon nag-chat sa akin na nandito na raw, pero hindi ko nasagot yung tawag, kaya hindi ko nakuha kahapon. So ito na yung apostille natin mga boss. So ayan mga lods, dito na tayo sa LBC. Bali papadala natin sa Ansan to South Korea yung ating documents. So ayan guys, padala na natin yung ating documents. 1 week daw bago dumating dyan sa South Korea. At yung processing dyan sa South Korea, hindi ko alam kung mga ilang araw. So ayan mga lods, yung compilation ng natin, pag-aayos ng kukmin dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay deport, kung ikaw ay TNT na nahuli, ayan, ito yung proseso, ganito yung magiging proseso. Yung binayaran nga pala natin is 2,200 pesos, 2,231. So international na padala yun dito sa LBC. So may option ka naman, pwede ka magpadala sa DHL at saka sa post office. So ayan mga lods, may share natin ngayong araw yung pag-aayos ng kukmin dito sa Pilipinas pag ikay napauwi. So hopefully sana may natutunan kayo. So thank you so much for watching. Ingat-ingat and God bless sa inyo lahat.